isang saglit, hindi mo kayang dagdagan ang iyong buhay. No? Kahit isang saglit, hindi mo pwedeng dagdagan ang iyong buhay. And all the best thing that we can do, kung hindi natin kayang dagdagan ang ating buhay, ay mapaghandaan ang bawat darating na panahon. Amen ba? Sa ating topic ngayong hapon, ang ating pong topic ng kapatid, the blessing of watchful heart. Sabihin niyo ma, the blessing of watchful heart. Ang biyaya ng isang tao na may pusong mapagmatyag, isang pusong laging handa, isang pusong laging nagbabalik. Hindi pusong tulog, hindi pusong aanga-anga, kundi pusong may pananampalataya. When I was in grade school, no, ang napakalaki kong trauma ay kapag ako'y pumasok na wala akong assignment. Kapag ang mga teacher noon hindi na kagaya noon, sila ay nagbibigay ng punishment sa mga estudyante. No? Ngayon kasi, pag napagalitan mo yung estudyante, kakasuhan ka. Pero nung time na yun, very disciplinary talaga yung mga teachers, amen? At isa pong takot na takot ko noon ay wala po akong assignment. Isang malaking bomba sa tenga ko kapag sinabi na ng teachers, sinong walang assignment? No? Kapag hindi pa ako nakapaghanda, napakalaki ng aking worry. Kasi sasabihin ng teacher, kaya nga dinidikit ko kayo ng assignment kasi hindi niyo magagawa dito at magagawa niyo sa inyong bahay. No? Ibig sabihin, may marami ng paraan para gawin. Pwede magpatulong sa kapatid, sa magulang, sa kapitbahay, at wala kang rason na hindi pwedeng hindi maghanda. At kapag kami ay nahuli walang assignment, sasabihin ng teacher, sino walang assignment, ang bigat itaas ng pangalan. Pagkatakot na ako. Pero kapag nagbigay na ng punishment ng teacher, yung walang assignment dito sa may blackboard, magtayo kayo hanggang matapos ang ating klase. Yung pagtayo, sa unahan, kaya ko yun. May isang oras. Pero yung kahihiyan na tumayo ka para ng matunaw. Nakikinig pa kayo? Kaya isang trauma sa isang bata, kaya pala siguro ginawa yan. Kasi ang bata ay napaka-mahina pa ang kanyang loob. No? Kaya nung time din, pag may assignment, hinahandaan ko talaga pag may assignment na, pag-uwi ko sa bahay, gagawin ko nila. And it learns a lot. Na sa bawat buhay ng tao, napakahalaga ng preparation. Hindi ba? Napakaganda yung tayo ay laging handa. Anuman ang mangyari, anuman ang sitwasyon, anuman ang pwedeng maganap sa darating ng panahon, tayo ay laging handa. Sabihin mo sa iyong kapatid, handa ka ba? Na hanggang alas 8 tayo ngayon. Di ba hindi kayo handa, no? Kasi ang iniisip na hanggang alas 4 lang alas 5. Sometimes yung mindset natin ay umahad lang sa ating buhay spiritual. Nakikinig ko ba kayo? Ang ating buhay ay nakakahalaga na tayo ay handa sapagkat yung mga bagay sa buhay natin is beyond our control. May isang magulang na gusto niya ang kanyang pamilya ay maayos. Gusto niya yung kanyang anak maging professional. Gusto niya bago magkasawa ng mga sariling bahay. Gusto ng magulang maayos ang lahat. Kaya yung magulang ay puro pagod trabaho. Thinking na kapag siya ay nagsikat, magiging maganda yung pamilya nila. But mayroong mabigat na sitwasyon sa buhay sa mundo ito na kahit kailan hindi natin inaasahan. No? Yung magulang na ito na sobrang eagerness na maging maganda ang magulang ang kanilang mga anak. Isang atake lang sa puso, bulagpak sa sarili. No? And as human being, we are fragile. No? Tayo ay mga babasagin, tayo ay mga mabuko. And in the moment of this time, wala tayong control. Nakikinig ba kayo? Hindi para tayo ay takutin,
Hindi para tayo paminaan ng loob, kundi mapaghandaan ang mga posibilidad sa buhay. Amen ba? Napakapalad ng taong patuloy binibigyan ng buhay ng Diyos. Napakapalad ng taong binibigyan ng chance ng Lord na mabuhay at gumising sa araw-araw. Amen ba? Sapagkat ito yung biyaya hindi kayang bilhin, no? Ito yung biyaya hindi kayang hingin sa Diyos because all these things are only graces. Yung lahat ng bagay na tinatanggap natin ay mga grasya lang ng Diyos. Biyaya lang ng Diyos kung bakit tayo ay nagkakadali. Sapagkat yung lahat ng bagay ay galing sa kamay ng Diyos. Kahit marami ng pera, kapag hindi pinagkaloob yung kagalingan, babawian ka pa rin ng buhay. Kahit pwede mong bilhin lahat ng doktor, kahit pwede mong puntahan lahat ng hospital, kapag kinukuha na tayo ng Diyos, we can do nothing. Pero kahit wala kang pera, kahit cancer ka na, kahit hopeless ka na, kapag pinagaling ka na siya ay kagagaling ka. Sapagkat ang pananampalatayang pinagkaloob sa atin, ang Diyos ay isang buhay ng pananampalataya, na maging handa tayo sapagkat napakaraming ebidensya around the world kung bakit nanatiling kapit na kapit kayo siya sapagkat maraming bagay na pinagkaloob sa kanila ang Diyos. Sabi nga ng share ng ating kapatid kanina, kahit nabangga na, nandun pa yung protection. At hindi ito makikita ng mga tao walang pananampalataya. Hindi ito maiintindihan ng mga tao walang tiwala sa Diyos. Kaya maganda mga kapatid, what are those blessings and being watchfulness? Ano yung mga biyaya sa pagiging mapagmatsyag? Sabi ng ating Panginoon, mapagbantay kayo. No? Binibigyan ng reminder ang mga alagad niya, ang mga taong kaharap niya. Sapagkat kung anong mga bagay na natanggap natin, yun ang ating accountability. There comes a times na magkikipagpintahan tayo sa Diyos. Magiging ba kayo? Darating at darating ang Panginoon na tayo ay makikipagpintahan kay Aishita. At sasabihin mo, Panginoon, kumusta ba ang record ko dyan? Sasabihin ni Yahweh, balansi ka ba? Kaya mahalaga mga kapatid, mapagmatsyag tayo sa buhay na ito, nang sa ganon, wala tayong sisi sa bawat darating sa buhay. Nandiyan po ba kayo? Every morning nung ako po ay nag-walk ng sa Andel, nung wala pang masyado ulan, nakakasalubong ko si Brother Rex. Kilala niyo yan, di ba yung mga tayo, yung ating elders. Pag nakakasalubong ko yung sa Andel, pinapakita niya sa akin yung mga cellphone niya. Ang dami niyang income, mga revenue, may 3,000, may 5,000, may 10,000. Sabi niya, Brother Chico, mag-invest ka na dito sapagkat napakalaki ng gain. Kasi ito mo, mag-invest ka ng 2,000 after 1 week. May 1 ka, may kailan. Tinignan ko sa YouTube. Kaya pala, mas maraming income ni Brother Rex. Kasi thousands na rin ang kanyang investment. 100,000, 200,000, kaya yung balik sa kanya, malaki din. Sabi ko sa asawa ko, di na muna ako mag-invest yan. Kasi ang pera ko lang nahawak ay 2,500 lang. Kapag hindi ako handa, madibitin lang. No? Siguro pag nag-invest ako ng 2,000, pag binigyan ako ng 500 na revenue, tuwang-tuwan ako. But what's next, no? Ano yung kasunod? Kasi hihingan ka ng another investment. Sabi ko, napakagaling naman ni Brother Rex. Kahit natutulog siya, ang daming pumapasok na income. Kaya nga lang, nung malaman ko ay inatake sa Diyos. And once again, there are many chances sa buhay natin that God always reminding us na huwag kang manangan sa mga bagay na nasa mundo. Kaya sabi ng mayaman hanggang nakaraang linggo, Panginoon, ang gagawin ko? Marami na akong ani. Nagpatay pa ako ng hindi ka kakain, matutulog at magpapahinga. Anong sagot ng Panginoon? 80, wow. Sabi niya, ang sagot ng Panginoon, hangal na, paway ka ng buhay.
Kasi nagyayabang yung lingkod. Panginoon, dahil ko ng ani, no? Ang kakain, matutulog at magpapahinga, sabi ni Jesus, wow, ikaw lang, no? Pero hindi ganun ang Panginoon. Sabi ng Panginoon, hangal. At alam nyo, ang hangal sa Cebuano ay buang. Kayong taong sobrang tiwala sa kanyang buhay ay buang. Nagigili ba kayo? Pagkitanong yung katabi kapatid. Buang ka ba? Hindi ba ang sakit pakinggan, no? Ang sakit pakinggan, amen ba? Hindi ka buang kasi nagtitiwala ka sa Diyos. You are not buang, you are not hangal kasi nandito ka. Kasi hindi mo ina-assume na kaya mo yung lahat ng bagay. And God reminding us na yung lahat ng bagay, the process ay hindi garanti para humaba yung buhay natin. Hindi ba kaya? Na yung lahat ng bagay na akala mo magiging solusyon, na magiging assurance sa buhay natin mga kapatid, ay magiging dahilan para tayo ay mag-success. Sapagkat sa ayaw natin sa gusto. Kahit manghuhula, di niya alam kung kailan siya mamamatay. No? At ang Diyos lang ang tanging nag-control ng lahat ng bagay. Watchful heart trusts God's provision. Ang isang pusong mapagmatya ay nagtitiwala sa provision ng Diyos. Amen ba? Sabihin niyo God's provision. Nasaan ang provision nito sa mga walang pera? Walang provision sa walang pera, hindi. May mga taong mahirap lang, pero nandoon yung provision ng malakas na pamamatawan. Hindi ba kayo? Maraming taong maraming pang gagamot, pero hindi iniiwanan ng sakit. Hindi ba kayo? Maraming taong mapera, at maraming makakain, pero punong-puno ng lungkot. And what is the God's provision? And ideally, kapag tinignan mo talaga yung prinsipyo ng Diyos, malayo-malayo sa ating perception. Kasi ang sabi ng Panginoon, kung ibig mo maglingkod, kalimutan mo yung mga sa iyong sarili. Ang kalimitan sa mga anak nila, sige pa nagpapatotoo, maraming pera, meron ng bahay, nasa abroad na yung anak, nakikinig ba kayo? Which is hindi naman talaga yun ang tunay ng purpose ng Panginoon. Okay lang magkaroon ka ng pera, no? Pero kung titingnan po natin yung principles ng Biblia, mga kapatid, ay hindi ganun yung tunay na blessings. Sapagkat yung tunay na blessings ay yung nagiging sa spiritual na aspeto. Na yung kayamanan pala, na meron tayo ngayon, magiging dahilan ng pagiging natin hangal. Nagiginig ba kayo? At yung kayamanan na binigay ng Diyos na maging na tayo, kaya sabi ng Panginoon, ipag-bintan nyo ang inyong ari-arian. Sapagkat hindi kayo ililigtas yan, hindi mo literal na ibenta yung lahat ng ari-arian. Sabi ng tao, hindi mo kayang dalhin ang kayamanan sa langit. Hindi mo nga kayang dalhin sa langit, pero pwede mong gawing pamasahe papunta sa langit. Sapagkat kapag gumawa ka ng mabuting bagay, lumalakbay ka papunta sa langit. Hindi gini ba kayo? Hindi naman masama yung pera, hindi naman masama yung material na bagay kapag nakakapagbigay ka ng karangalan sa Diyos. Amen po ba? Kaya totoo, mga kapatid, ang pera hindi naman masama, depende lang sa paggamit ng bawat tao. Sabi ng Panginoon, huwag kayong matapot kunting tawal sapagkat kinaluludan ng inyong mga naibigay sa inyo ang kaharian. Anong ibibigay? Kaharian. Hindi ba kayo? Ang pangako ng Panginoon sa kanyang kawan ay will give you the kingdom of heaven. Hindi sinabi ng Panginoon magbantay kayo sapagkat maya-maya may ayuda kayo. Eh, di ganda na. Maganda sana ang ayuda. Pero ang ibibigay ng Panginoon ay ang kaharian. Amen. Ang paghahari ng Diyos sa buhay natin. Kapag ang tao pala ay pinagaharian ng Diyos, hindi naman nawawala yung problema. Pero nadadagdagan yung lakas. Hindi nawawala ng problema at karamdaman, pero kinakaya. Kasi hindi ang kanyang sarili ang kanyang inaasa. I-share ko ulit mga kapatid, nung ako ay nagpambay sa 7-Eleven, may nakita akong babaeng payat na payat at hindi mapakali. No? Binigyan ko siya ng 2 biskwit, bigla siyang numikil sa mukha.
Kaya lang maya-maya, nakita ko na naman iba na naman po yung kanyang aura sa kanyang mukha. Sabi ko sa sarili ko, may problema itong sister na ito. No? Maya-maya, habang tinitingnan ko siya, may tinatawag siya, Nancy, Nancy. Nung tingnan ko sa likod ko, wala namang tao. Napatawa na lang ako, sabi ko, nabudol ako ni sister. Kasi may problema, yung pala, may kunting problema sa utak. Nancy, Nancy! Pagtingnan ko sa likod, wala namang Nancy. Sabi ko, scan kong sister, akala ko nila. Bigla akong namawa. Pero maya-maya, pinigil yung pagtawa ko. Alam niyo kung bakit? Sabihin niyo bakit? Sapagkat naisip ko, hindi pala dapat ako tumawa. Dapat pala akong maawa. Alam niyo kung bakit? Anong gawin sa aking pag-iisip? Bakit ko tatawanan ng babae ko? Buti hindi ako ang nabaliw. Tinanong ko sa aking sarili, ano kaya hirap ang dinaanan ko bago siya nabaliw? Gulang ba? Asawa ba? Anak ba? Pamilya ba? Kung bakit iniwanan siya ng bait. Maraming tao kapag humaharap sa problema, iniiwanan ng bait sapagkat hindi kinakaya. Kaya na-realize, hindi pala ako dapat maawa, kundi kundi maawa. Kasi maraming tao hindi kinaya yung problema. Pero yung mga anak na Israel, kinukumbagawa ng maraming problema, malakas pa ang praise the Lord sa kanila. Kaya yung taong mapagmatyan, nagtitiwala sa provision ng Diyos. And when we say God's provision, hindi lang ito pera. Yung lahat na wala ka, yung lahat ng bagay hindi mo kaya mga kapatid, ay kakayanin ng Diyos. Kaya nanay, hawakan mo na muna yan. Amen ba? Yung lahat ng provision ng Diyos, mga kapatid, ay gagawin mo sa buhay. Amen. Sapagkat yung hindi natin kaya, yung hindi natin nabot, nakakata ng Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, kalma ka lang. Panawagan natin ang Panginoon. Ang watchful heart daw ay binabal yung eternal treasures. Yung isang taong may pusong mapagmatyan, pinapahalagahan yung darating na panahon. Amen. Pinapahalagahan yung mga darating na walang buhay na walang hanggan. Sa mundong ito ng makasalanan, yung simpleng sarap ng katawan, pwedeng magbulit sa isang tao sa kanyang kulungan na walang hanggan. Hindi ba kaya? Sa isang kasalanan at kamalian, pwedeng magpahamak sa atin at maglugmok sa atin habang bumatay. Pwedeng magbigay ng kahihiyan sa bawat taong nahiwalay sa Diyos. And if we don't value eternal life, mga kapatid, overtime ang demonyo sa atin. Sabi nga ng English, God never takes vacation. Temptations almost never takes vacation. Ang diablo walang bakasyon. Pag matapos mo magandang sa prayer meeting, minsan kasama mo sa bahay. Hindi ba kaya? Pag nasa bahay ang babae natin. Pero pag nasa bahay na tayo, yun ang realidad. How do we deal with this life? Minsan, sasabihin mo, ang hirap mabuhay. Lalo na kung ikaw yung tagalinis, tapos umimagin yung tagakalat. Ikaw yung tagahanap buhay, tapos tatlong pamilya ang tagakain. Hindi ba kaya? Yun sa reality, no? Sabi nga ng sister natin nasa Abroad College ito, hindi naman ako nag-iinagit sa mama ko. Kaya lang, kapapadala ko lang ng pera sa bahay. Natumba na naman sa banyo. Magpapadala na naman ako ng pera. Hindi ko pa nababayaran yung isang buwan. Mangungutang na naman ako ng 2 buwan. Sakit, no? And this life is, we cannot control this life. Kaya yung mga bagay na hindi natin kayanin, ilagat mo sa Diyos. Ilapit mo sa Diyos. Wala naman sa atin walang problema eh.
Kaya ako nakakapag-praise kasi ang dami ng problema. But one thing sure, kahit marami tayong problema kasi may Diyos tayo. May Diyos tayong masasantigan niya. That's the real thing sa buhay natin. Di ba naisip ko sa inyo nung kamana ko ng pandemic? Sabi ko sa ko, di mo nakulot ang sakit pala dito. I realize, aba, ang tapang mo mag-share kung di mo na kinakala. Kaya maganda lang natin ilagay sa vision buhay natin. Lord, everything is in your hands. Si Mama Mary, gano'n yung kanyang disposition sa Diyos. Yung kanyang pagkatao na ang puso ko'y nagmamaliw na mapakinggan ang inyong salita. Nakikinig po ba kayo? Ang isang puso mapagmatya, mga kapatid, ay pinapahalagahan yung buhay na walang hanggan. At kapag hindi natin kayong paniwalaan ng eternal life, sayang ng paglilingkod natin. Kaya sabi ni St. Paul, to live is gain and to die is to live. Ang kamatayan ay kapakinabangan sapagkat hindi niya siya makakasala. Kaya sabi ni St. Paul, ang aking paningin ay nakapako hindi sa mga bagay sa mundong ito, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Gaano ba kahirap ang 10 taon ng Puro Parisa kapalit ng buhay na walang hanggang Parisa? Ang bigat unawain ng eternal sapagkat hindi natin iyayakap yung we are not embrace the eternal things. Ang ating inclination ay sa mga bagay na nahawakan. Pag may bagong kotse, pag may bagong bahay. But you know what? I read some commentary. The real transformation is not all those things. The real transformation is the change of your lives. Ang magbago yung buhay. Ito yung bayo. Sabi nga ng isang places na nakita ko, hindi bibilangin ng Diyos kung ang ilan ang nasa loob ng simbahan namin. Hindi bilangin niya yung mga totoong nagbabago. Hindi niya bibilangin yung mga nakaupo. Bibilangin, sabi ng Panginoon, ano, kumain ka, kasama ka pa na ako. Aba, preacher ako pa niyo, kasama ko. Sabi ng Panginoon, lumayo ka, hindi kita kilala. Mapaggawa ka ng masaya. And this valid, and this really very simple, no? Na hindi natin pwedeng kunin yung favor ng Diyos kapag patuloy natin siyang gagawa ng hindi natin. Eh, isang hamon sa atin, hindi pa kanya naman salaman. Kundi, magiging mabuti yung bukas. And when God asks you, mahal mo ba ako, anak? Yes naman, Lord. Sasabihin ng Lord, saan ganda? Napakadali sabihin, yes, Lord, amen, Lord. Sasabihin ng Panginoon, anong resibo na mahal mo ako? Kapag tinanong ka ng Panginoon, mahal mo ba ako, anak? Yes, Lord, I love you, Lord. Pero kapag sinagot ka na ng Panginoon, may resibo ka ba? Yung pagiging marites mo, yun ba ang ebidensya ng pagmamahal mo? Hindi kinibaya. Ang sakit mo, yung puso mo mapanglait, yung puso mo may masamang motibo, yan ba ang pinapakita mong mahal mo ko? Pag sinabi mo mong mahal kita, Panginoon, ikaw na. It's God's action. May mahalaga na we are valuing the eternal life. At kapag meron tayong pananaw sa makamundong bagay, hanggang doon lang yung paglilito. Kapag tayo ay nagkailan na ng 50, nagbilang pa tayo ng 100 ng 50 kulos na yun. But it's not automatic, but it's so beautifully unique. No? Hindi kung saan tayo katagal. Sabi ng Luke 12:38, magbenta kayo ng inyong arian at magbigay sa mahirap, magtimpo kayo ng kayamanan sa langit. Sapagat ang kayamanan sa langit ay hindi nakukulangan. Hindi ba? Hindi naman talaga ang dahilan. Kaya nga yung ibang malaking community, pinapersecute yung El Shaddai. Kasi sabi daw, ang El Shaddai, the spirituality of prosperity. But ideally, ang spiritual natin ay hindi talaga yung ng material. Hindi ba kayo? If we go deeper in this Christian way,
Sa Christian leadership, walang siksik-liglig na biyayang material. Kaya sabi ng Panginoon, buti pa yung tao may natutuluyan. Nakikinig ba kayo? Pinapakita ng Panginoon, ako'y nabuhay bilang model niyo, that I will not possess anything in this world. Ako'y nabuhay sa sabsaban. Pinanganak ako sa sabsaban, walang-wala ako. Pero ako ang may-ari ng lahat ng mundo. Kaya mahalaga mga kapatid na tao ay ang possessions natin is not only in this world. Because we are the sons and daughters of God. And after all, kapag nakamtan mo na yung pangako ng karamihan, meron ka ng peace of mind. Alam mo ba ang mahirap na pasakit sa isang tao? Hindi yung mamatay. Alam mo kung ano, yung mabuhay tayo ng matagal, nauubusin yung panggamot na hindi tayo namamatay. Yung nabubuhay tayo ng matagal, hindi tayo namamatay, pero sobrang karamdaman. Amen ba? Sapagkat yun ang dahil sa ating pagkataan. And that's why maraming taong gulong-gulo kasi subconsciously, there is always grieving kapag ang ating puso at ang ating kaluluwa ay lulungkot. We are not happy. We are not, kumbaga, wala kang peace of mind. Amen ba? Kaya sabi ng Panginoon ng mabuhay siya, peace I give to you. Kapag sinabing, peace I give to you, kasama doon yung lahat ng bagay na needs mo. Kasama doon yung lahat ng bagay na kailangan natin sa mundo ito. Amen ba? Ang puso na handa ay hindi nakatali sa kayamanan sa lupa, kundi sa kayamanan walang hanggang sa langit. A watchful heart stays spiritually awake. Lagi tayong gising. Lagi tayong gising. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, sabi ni Brother Rai, run an extraordinary extra mile. Kung akala mo nalilipad ka ng 10 taon, dadalhin ka ng 10 taon. Kung akala mo matagal ka na mag-level up ka ng konti, hindi ka na nakasentro sa mga pamilya mo. Isentro mo ang buhay mo sa gusto ng Diyos. Because we are God's partaker sa kanyang biyaya namin. A watchful heart receives God's reward. Ang isang puso mapagmatsyad ay nagtatanggap ng tagumpay. Sabi ng Luke 37, mapalad ng mga lingkod na matagpuan ng kanilang Panginoon na nagbabantay. May pagpapala sa mga tao na sila nagbabantay at nanatiling tapat hanggang wakas. Kaya mga kapatid, napakahalaga na dumating tayo sa tinatawag na realization na isa tayo sa bilis ng Lord na makilala natin siya, na kahit pagkikin na natin ang ating sarili, wala tayong kakayahan na kilalanin siya. At ang sabi ng Pilipinas, ang Diyos pinagbuhay sa puso mo, sa aming pamilya, sa aming tatlong araw ng kapatid. Sabi nga ng manito ng buhay, ikaw yung pinakamaliit, pero ikaw yung pinakapiluso ko. Pero yung magiging piluso ko, nagamit ko naman sa paglilip. Ganon si St. Augustine, pinag-aralan niya ang Diyos. Sobrang talino yung sobrang gulong niya. Hinakot niya yung totoo talagang may Diyos. And that's what we call theodicy, no? Kung tingin niyo sa Google ang kami ay theodicy, mga kapatid. Si St. Augustine, pinag-aralan niya ang Diyos, pero tapos ang kanyang utak. Sabi niya, sa dulo pala ng ating utak, sa dulo pala ng ating dunong, pananampalataya ang kumilos sa buhay. Kaya kung may pananampalataya ang tao, hindi lang nilihit ng ating kapatid. And that's why sabi ng mahalaga ng Lord, teach us to pray. What we want is tulungan niya tayo na manalangin. And God will guide us into proper praying, that we are praying for Him, not because we want to sustain, makamtan yung mga gusto natin, kundi mangyari ang gusto niya sa atin. At alam niyo, yung paglilingkod lang natin ay sapat na. Hindi ka na kailangan ipatutulan. Sapagkat may mas magandang plano siya kaysa sa atin. 41st anniversary na tayo sa Luneta. Kita-kita tayo doon. Huwag kayong alala.
Kahit malayo ang CR, pag umulan, libre na tayo. Kung ngayon na po tayo kagabi. Si. Tapos na. Ilagay natin sa ating puso ang ating kamay. At pakinggan natin ang awiting ito. Na sa ating buhay, napakaraming umuupo sa ating puso. And without knowing, malayo pala tayo sa gusto ng Diyos sa ating pag-ibig. Kasi ang karami natin hinahanap ay yung mga bagay-bagay na hanggang 20-30 lang, hanggang ilang taon lang. Pero ang pinapangako ng Diyos sa ating buhay ay hindi lang pasamantala. At dapat natin itong yakapin at hinggan ng kanyang kaunawaan. That we are longing not for the material things. Hindi naman sinabi ng Diyos iwanan ko yung ating bagay. Pero ang pinapaunawa ng Diyos, mas unahin ng kanyang kaharian. Sapagkat ang pinangako niya ang paghari sa buhay. Sa ating Pilipinas, maraming taong bibigyan pero ang gulo ng buhay. Parang pinakamagandang bagay sa buhay ng isang tao. Umakanta ng biyaya ng Diyos na sa bawat araw ang katampan ka para sa atin. Kaya sa hapon ito, bagong hilingin ang mga bagay na gusto mo, hingin natin lahat na tayo ay kanyang paghahin. Ikaw ang aming mahal. Hallelujah, praise Jesus. Susunod ako sa'yo. Ikaw ang makain sa buhay ko. Pusong nalisay ang nais ko. Ikaw ang makain sa buhay ko. Nais ko'y maging katulad mo. Inaalay ko sa'yo ang ating buhay. Basagin mo ito ayon sa nais mo. Susunod ako, Panginoon. Inaalay ko sa'yo ang aking buhay. Gamitin mo ito ayon sa nais mo. Susunod ako sa'yo. Ikaw ang makain sa buhay ko. Pusong dalisay ang nais ko. Ikaw ang makain sa buhay ko. Nais ko'y maging katulad mo. Ikaw ang makain sa buhay ko. Pusong dalisay
buhay mo. Pusong dalisay ang nais ko, ikaw ang makain sa buhay mo. Nais ko'y maging katulad mo. Nais ko'y maging katulad mo. Nais ko'y maging katulad mo. Brothers and sisters, kung aanin lang po natin lahat, sa tagal ng ating paglilingkod, patuloy natin inahabol ng mga bagay na pansamantala lamang. Kailan ba natin ang patunayan sa Kanya na ang ating inaasam ay maging katulad niya ang pagharian niya? Bagkos ang ating mga pananaw at paningin ay yung mga bagay na pantimporado lamang. Ang dami natin hinahabol sa mundo, ang dami natin inaasam, pero nakakita natin na asamin ang lahat ng bagay na maghari siya sa buhay natin. Kaya naman, kapag dumating ang mga pagsubok at problema, ay tayong tulungo sapagkat ang ating buhay pananampalataya ay matiguraling bagay natin. Salamat sa Panginoon, tinuturuan niya tayong umasa, magtiwala, manangin, magpagbantay sa buhay espiritual. At yakapin ang kanyang gusto sa buhay natin. Na maubos man ang buhay natin, natanggap natin pinakamahalagang bagay ang maging kalahin. Sapagkat sa dami ng panahon ng pagkakapul natin ng material, palaging kulang, palaging may problema. Kung minsan nakamta natin ang mga material na bagay, pero minsan isang karamdaman lang kulang ka. Minsan nakamta na natin ang material na bagay, nagiging dahilan ng mga bagay na pagkakulan na natin buhay. Pinapatunayan ng Diyos sa kanyang linika na tayo ay magiging hangal kapag sariling kakayahan ng ating mensahe. Pero salamat sa Kanya sapagkat tinuruan niya tayo na makinig ng Kanyang salita, magpaturo sa Kanyang gusto. Sapagkat napakalaking responsibilidad ng ating tinanggap sa Kanya, ang buhay na dinigay niya. Kung gaano kalaki ang buhay na dinigay niya sa atin, ganun ang ating responsibilidad na ibalik sa Kanya. Kaya kung meron tayong pwedeng humarin, hindi lamang mga bagay na matagal na natin hinahabol, kundi ang bagay na hindi natin taglayin habang tayo. Panginoon, pagpalain mo kaming lahat. I-bless mo ang mga nanay po na nandito, mga sisters, mga brothers. Nawa makatukoy namin, ma-merit namin ang gusto mo sa aming buhay, ang pagharian mo. Ikaw ang maghari Sa buhay ko, pusong dalisay ang nais ko, ikaw ang makain sa buhay ko. Nais ko'y maging katulad mo. Ikaw ang makain sa buhay ko. Pusong dalisay ang nais ko, ikaw